Okay. Good morning, good afternoon to everyone. So our topic this afternoon, as you can see on the screen, resting in the faithfulness of God. Yung ating pong pagsalig, pagtitiwala, pagbibigay ng ating pong ah, pag-asa, sa katapatan ng Diyos. Resting in the faithfulness of God. May kahabol po siyang para additional topic, which is the confidence in the midst of distress. Because if you trust in the faithfulness of God, you will always have the confidence. Magkakaroon ka ng kapayapaan, ng confidence, kalakasan, even nasa gitna tayo ng distress. Mamaya, i-define ko po sa inyo what's the very meaning of being distressed. So, para lang medyo makakonect tayo for everyone to relate with our topic, sometimes we have this kind of our faith being tested. Nadadaanan natin ang ating mga buhay ay para tayong nasusubukan. Pressured, may tension, may stress. When your prayers are not being answered, sometimes we tend to ask questions like why it is happening, until when. Pwede tayong magtanong na bakit nangyari, pero minsan ang pinaka-testing natin ng faith, kailan sasagutin yung ating prayer, is the waiting period that is quite challenging, that requires our faith. Your plans are frustrated. Yung mga plano natin hindi nangyayari. And of course, sometimes we are even feel so sad na ina-abandon tayo ng mga ilang tao na pwedeng maisip mo na sila ang unang dapat nandyan pero sila pa yung wala. Alam ko na may ilan tayong kasama na pwedeng maranasan natin na mag-isa lang tayo, iniwan tayo. Sometimes I also feel that because all my children actually are in the US. Halos mag-isa lang pa ako sa Pilipinas. I'm not saying that they deserted me, but I know the feeling of being alone while you are struggling with your situation. And somehow between you and God, there is this cloud na para bang ang Diyos at tayo parang mayroong nakapagitan. As if para bang hindi makarating sa Kanya ang ating prayers. Sometimes we also feel like, is God already also abandoned me? Something like that. So what do you do? Okay. What will be your response? Ano po ang magiging sagot natin kung ang sitwasyon natin under pressure tayo, under stress, o talagang in despair tayo or under distress. So what's gonna be our response to that? For some, they would play the victim mode. Normally, ito yung sinasabi natin na parang ganun talaga eh. Nung pa naman, ganun talaga nangyayari sa buhay ko. Parang tinatanggap mo pero mabigat sa loob mo. Parang you try to just live your life as if you don't care anymore. You just simply play victim or you just trust the Lord. Ang mindset naman ng iba, tuloy lang, andyan lang naman si God, which is the best response. That we just have to keep forward, believing that there is God na overseeing you, who is in control. Probably in some season, I'm not saying nangyayari to exactly sa iyong buhay right now, but sometimes sa buhay natin, we have that kind of feeling, some part of our lives that during some situation or circumstances, we almost confess. I'm not saying you already confess it or you're confessing it, parang kunti na lang, halos sasabihin mo sa Kanya, Lord, faithful ka ba talaga sa area na to? Kasi minsan may sitwasyon tayo na ang tagal na, months na, years na, wala pa ring sagot o pagbabago. As if sometimes we just simply lose some hope na para bang panghabang buhay ba to? So sometimes we almost ask God, God, are you really that faithful? All of us come to a time that we genuinely, yung sincerely, is not that galit ka kay God, parang gusto mo talagang itanong na sa Kanya, Lord, are you faithful? You said, lahat ng panalangin ng anak mo ay sasagutin mo. At kung walang sagot, then sometimes we doubt that if God is faithful. So sa Psalms 46, I don't have to read everything. Mahaba po yan. Yung color yellow na line po,
That's really one thing that I like to emphasize. Gusto ko yan ang i-focus natin. Sa Psalms 46 verse 10 po yan. Cease is striving. Ang pinaka-message is resting in the faithfulness of God. Meaning resting, you don't have to fight about it. You don't have to struggle about it. Ibig sabihin, hindi mo kailangang labanan, hindi mo kailangang kontrahin, hindi mo kailangang mag-effort. You just have to know who God is to your life. Cease striving and know that I am God. Ano po? Hindi enough yung one line para ma-express ko sa inyo what I'm trying to relay sa inyo, but just flow with me. Na lahat ng ito is because simply nakadepende kung paano natin nakikilala si God. Do you know who God is sa'yo? Cease striving, know that I'm God. So, talking about stress, ano ba itong stress? Pressures. Ito po yung para bang minsan parang ipit tayo or nahihila tayo in different directions. Ano po? Parang under stress. We should know, di ba na, ang stress is the number one cause ng karamihang sakit. Ano po? And if you are suffering from any kind of diseases, ang kadalasang dahilan niyan is stress. At kung ano pang problema mayroon tayo. So stress, problema, challenges, trial, testing na nagbibigay sa atin ng pressure. So ano naman yung distress? Ang distress naman parang sobrang stress to the point na anxiety na siya. Anxious ka na, nag-aalala ka, natatakot ka, di ka mapakali. You are not in your peace. You are having that pain in the soul. So you are not calm. You are not resting. So under distress. And I believe kung hindi man ngayon, in the past of your life, you are also having that kind of distresses. And we have read earlier that cease from striving. Tumigil tayo sa pag-strive. Ano nga ba yung strive? Halos nabanggit ko kanina, contending with, yung parang lumalaban ka, kinokontra mo, para bang ayaw mo, nagre-resist ka, you struggle about it. You are striving. And God is telling us, stop or cease from striving. Huwag kang lumaban, huwag mong kontrahin. Be at peace. Know that I'm God. In Psalms 46 na hindi ko binasa kanina kasi mahaba po yun, dito naman po ay ma-emphasize, ano ba ang nakalagay doon? You have to understand na when we talk about under stress, minsan pag tayo dumadaan po sa parang stresses o sobrang stress, distress na po. Let's describe this stress dito sa Psalms 46. Therefore, we will not fear though the earth should change and though the mountains slip into the heart of the sea. Kanina nasabi ni Kuya Edmond, nabanggit ni Brother Lance, may lindol daw kanina. Nagulat ako nang tinanong ko si Kuya Edmond, anong intensity? Sabi niya, intensity 50. 50. Sabi ko, oh, grabe naman yun. Gunaw na ang mundo nun. Anyway, baka ang gusto niya sabihin, baka sobrang lakas, baka intensity 5 probably. I don't know. Pero lindol na para bang ang lupa ay pwedeng mapunta sa heart of the sea. That kind of para bang situation, distressing yon, distressful yon. Imagine mo, sobrang lakas ng lindol na para ang mountains mapunta sa sea. But therefore, we will not fear. Hindi tayo matatakot. And also mentioned in Psalms 46, though its waters roar and foam, through the mountains quake its swelling pride. Grabing scenario, di ba? Parang calamity that could be upon us o sa ating land. Or the nation made an uproar, the kingdom stuttered, he raised his voice, the earth melted. Ito yung mga sitwasyon na grabe. Parang as if you just put yourself nasa Israel ka right now. Anong feeling mo? Di ba parang distressing? So distressful to be in the middle of the war. Nandun ka sa Israel na ang kalaban ay almost 7 nations now. It started by this Hamas group. Para bang kung ikaw nasa giyera, di ba parang nakaka-nervyos, nakaka-stress, nakakatakot. But we are supposed to remain calm kasi andyan si God. God enables us to walk through stressful times with immeasurable inner peace and quietness. Naalala ko tuloy kasi every morning during the time that I pray, before I started praying, I normally confess the Psalms, the Philippians 4:6. Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in every situation,
by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God as if you submit, you surrender, you give everything to God, every concerns that you have. And the peace of God that transcends all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Exactly yun ang gustong ipaliwanag nitong Psalms 46 na God enables us to walk kahit hirap ka sa buhay, kahit walang budget, kahit walang makain, kahit nagkakagulo sa pamilya, you may really experience the peace of God if you give it to God. Cease striving and know that I am God. So para bang ang challenge dito is that kung hindi ako mag-alala, kung hindi ako matatakot, kung hindi ako gagawa on my own capacity, kung hindi ako magre-rely sa understanding ko, anong gagawin ko? Ang sinabi po dyan, you just simply seek God, know God. I know somehow to most of us here are Christian. We do believe in God. We believe in Jesus. He is our Lord and Savior. We believe that if we die, we go to heaven. But believing that, trusting that is not enough. God is asking us to seek Him, to know Him better, deeper. Di ba pag mayroong kang mahal, hindi pwedeng kilala mo lang sa pangalan. Hindi mo lang, halimbawa, asawa. Hindi pwedeng asawa mo lang siya, pareho ng apelyido niyo, and that's it. Kailangan mo makilala siya personally. Ano ugali niya? Ano ang ways niya? Sino siya? Because if you really love the person, you really have to know the person totally, because that we mean about relationship. Pag kilala mo, may relasyon. So, with God, if you know God fully, magkakaroon tayo ng peace. That faith that we have, madideepen. May sinasabi sa CCF, sa church namin, the principle na tinuturo sa atin dito na T as in tango, E as in echo, A alpha. Yung kanina si Perry magaling dun eh. T thinking. How do you think? Perspective. How do you see God? How do you know God? What you know about God will always affect the E, the emotion. And the emotion will affect your action. It always starts from how you think, our perspective. How do you know God? Kung maayos, tama ang pagkakilala natin sa God, so most likely, we will walk through these distresses sa lahat ng struggles natin sa buhay, sa lahat ng kahirapan natin sa buhay, with peace. At peace tayo. Why? Because we know who God is. Kung sino siya sa buhay natin. So we really have to know who He is. Ano po? So our God is not just simply our Lord and Savior. He is our Master. No po, hindi lang siya Savior, our Master. Sabi niya rito, I am a loving Heavenly Father and I see you as my children. I have a will and plan for your life. I want the best for you. I know when you are in pain. I know that you are struggling. I know that you are in hurt. I know that you are in difficulty. Sa Tagalog, alam kong nahirapan ka, napapagod ka, alam ko nasasaktan ka, but I can turn them all into good. If you just trust me, I want you to understand my word. I want you to know those men and women in the Bible and how I work in their lives. Gusto ko makilala mo yung mga nasa Bible, kung sino sila, paano ako gumalaw sa buhay nila. And I want you to be observant of me. Wag lang may alam ka, kundi observe more. I want you to absorb me. Absorb. I want you to know me. That's what he means about know your God. I'm saying this not because I'm already that kind of person. Hindi ko sinasabi to na parang ako na yon. Pinili ko yung ating topic because I know this also will help me. The more that I will know God, the more that it will give me that kind of peace, that kind of assurance, that kind of rest, that my God is in control. Then, who is this God? According to Psalms 46, that what we read earlier, He is our refuge. He is our strength. And He is our present help. Always our present help. And He is our very strong hold. Sino po itong God natin? He is the Elohim, the Lord of the universe. He is the Jehovah Rapha, the one who provides, the Jehovah Rapha, the one who heals, the Jehovah Jireh,
The one who provides. Ibig sabihin, sino si God sa buhay mo will reflect kung ano ang responses natin sa distresses, sa stresses, at kung ano mga challenges meron tayo sa buhay natin. And how can we know God? Paano ba natin mas makikilala ang Diyos? Again, I'm not saying this as if para bang ang dami ko nang alam. Ando din ako sa katulad nyo. Gusto ko pa mag-aral. Gusto ko pa siyang makilala. Hindi enough na parang may idea lang, may alam tayo, present tayo sa Bible study, present tayo ngayon, and that's it. We're here to know God better, deeper. Kasi yun ang mission natin. Bukod sa sambahin natin, bigyan ng glory si God, I believe one of our primary reason why we are still living is to know Him better. Because He's gonna be with us to Him, for all eternity to our next life. So we better know Him, maigi nang makilala natin siya habang tayo nabubuhay. Kasi siya ang kasama natin for all eternity. Ano po? So, how can we know God? Paano natin siya makikilala? Spend time with Him. Di ba yung magsing irog, paano mo mas makikilala yung taong liligawan mo kung binata ka pa? Siyempre, samahan mo, kausapin mo. Pag palagi mo makausap, kakilala, mas the more mo siyang nakikilala. Hindi pwedeng stalker lang tayo. Hindi pwede parang palatanong lang tayo sa iba. We go direct to that person. We go direct to God, spend time with Him. Kaya minsan, para bang most of us, I cannot blame because this is a practical world to most of us. Our priorities is as being provider. Most of us are here, men, karamihan sa atin dito tatay. Parang busy tayo gumawa ng pera to provide. But what really matter most nowadays? Yung time na binibigay natin kay God. Kasi the more na mong makikilala si God, ang hirap kayatang mag-strive sa buhay, magpakahirap magtrabaho, na ang magulo ang utak mo, wala kang peace because you simply don't know who God is sa buhay mo. So you spend time with Him to know Him better. Find out what He thinks by reading His Word. Kanina may kausap ako and I really enjoyed sharing the stories about those people in the Bible. Parang tinatanong niya, uy, si Jesus pala, he is a Jew. Sabi ko, yes. Si Mary, si Joseph, yung mga parents niya, Hudyo naman talaga sila. At saka yung Hudyo, Israelite sila. So imagine, as she asked me, ano yung mga Israelites? So I have to mention, to share all the way from Genesis, yung Adam and Eve, hanggang makarating kay Noah, nakarating kay Abraham, hanggang makarating kay Joseph, etc., etc. I'm not saying na kabisado kang Bible. I'm not really saying that. At least parang it's helping me to be reminded ba na pag alam natin yung sitwasyon, mga pangyayari sa Bible, parang the more din natin nakikita si God. Pag Israelites gumawa ng kasalanan, mayroon talagang consequences. Pag mayroong kabutihan, mayroong blessing. That's God thinks. That's how He works. Kung makikita natin ang buhay ng mga Israelites before. So, you read the Bible. Sabi ko tuloy sa kanya kanina, advisor, read the Bible. Sabi niya, na-excite siyang basahin ang Bible kasi para siyang nagkaroon ng idea. Kasi nga, all started because of what is happening in Israel. So, she kind of asking me, ano ba itong Israel na to? So, mga prophecies happening now already. Anyway, read the Bible for you to know more about God, to know God more. Find out how He operates by observing how He works in people's life. I mean, pag pinag-aralan mo ang ginawa ni Joseph the Dreamer, ano po, mula nang binenta siya ng mga kapatid niya, napunta siya sa Egypt, gaano ka-faithful si God sa kanya. Yung buhay ni David, gaano ka-faithful si God sa buhay ni David. Diba? All these people, pag pinag-aralan natin si Paul, even si Jesus Christ, habang pinag-aaralan nila, and ako sometimes I even observe si Brother Lance. Hindi ko naman itinataas si Brother Lance, but he's one of those people na when I try to observe him, parang nakikita ko God is working in his life. At kung masundan ko ang ginagawa ni Brother Lance, parang feeling ko, parang ako din, marireceive ko rin kung anong binibigay sa kanya ni God. Si Mark din, yesterday, I simply asked Kuya Mark, in all of these things happening, bakit kalmado ka lang? Ang sagot lang niya, based on God's word.
So parang pinick up ko yun. By observing people around us, parang nakikilala ko si God. It's not simply about na I accepted Jesus as my Lord and Savior, then if I die, I go to heaven. And that's it. No. Kailangan mo mag-observe. Kailangan natin mag-aral. Kailangan natin mas makilala si God. Kailangan mo ma-inlove kay God for you really to serve God. And when we please God, when we delight ourselves to God, He will give the desires of our heart. In Psalm 37:4 yun, di ba? And how can we know God? Talk and listen to Him in prayer. Also a reminder. This is what I learned. By the way, all these things I'm sharing with you, I got this from Charles Stanley. I normally watch his teachings, okay, through YouTube. Tapos isa sa mga natutunan ko kay Charles Stanley, when you pray, huwag kang palaging nagsasalita. Take a pause. Listen. God is also trying to tell you something. May sinasabi din si God sa iyo. I'm not saying na parang may kinausap na, may narinig ako na, Angel, ganito ang gawin mo. Wala namang audible sounds. There's nothing such like that. It's more about na may pumapasok sa mind mo, relax. Kalma lang. I'm here. Parang may kausap ka truly. So try to listen to Him. Because as you listen to Him, mapifeel mo, He's a gentle God. He's a good God. You have to experience that. So when you pray, you also have to listen. It's a two-way traffic when you do the communication. Hindi pwedeng ikaw lang nagsasalita. Mga kasama, pasensya na kayo. Medyo nag-i-English na ako ng konti because we know someone here is medyo mukhang foreigner, si Brother Johan. Learn from his discipline. Sometimes I also try to see yung nangyayari sa buhay ko, why I'm suffering. Why is it that sometimes there's some tightness on my chest, hirap sa dibdib, minsan hirap ako huminga, especially on my diaphragm. And sometimes it's hard for me to move my fingers. Sometimes I look at this as kind of pains, struggle. But sometimes I look at this now, God, through this, you're changing me. Through this, you're making your plans, whatever your will upon my life. Help me to trust you. So I look at this discipline as His ways. Minsan kasi masyado na matigas ang ulo natin na ang paraan ni God, na lang ni God ay through pain para magbago tayo. I'm not saying na kailangan parusahan Kanya para lang magising tayo at magbago tayo. But sometimes He's using that. It's God's way. Ask Him to reveal Himself. You can simply ask God, Lord, gusto kitang makilala. Kasi pag talagang ginusto mo, pag talagang naramdaman mo, believe me, God is an answering God. Ask God to reveal Himself to you. Parang manalangin ka kay God. Ako everyday, ang hiningi ko lang kay God, Lord, change me, change me. Lalo na pag nakikita kong sumasabit ako, minsan nagiging judgmental, minsan nagiging takles ako, minsan ay ako palagi kong pinagpipray yung dila ko, bibig ko, Lord, help me not to hurt people. Kasi sometimes parang mayroong ganong tendency. So, forgive me if sometimes I already made that to some of you. just in case. But by God's grace, I know na si God nagpapakilala pa rin sa akin. And as I know God better, I believe I'm also being changed to the better. And one thing I know about God, He is faithful. Matapat ang Diyos. God is faithful. Yan yung nag-sink in sa mind ko, sa pagkatao ko. And I hope I can transfer that to you, relay that to you, para during your struggle, anumang kahirapan mo, hirap sa buhay, kung anumang pagtitiis yan, as long as you know God is faithful, you will be at peace. You will have that kind of peace na you're gonna be stepping forward whatever is happening around you because you know na ang promises ni God will come to pass. Mangyayari ang mga pangako ng Diyos. God is faithful. Resting in the faithfulness of God, sabi sa Corinthians, there are some verses that I like to share to everyone. Yung parabang mga verses sa Bible na parabang makikita natin na sinasabi, gaano katapat ang Diyos. Sinabi yan sa 1 Corinthians 1, verses 1 to 9. Medyo mahaba lang to, pero i-highlight ko lang yung yellow words lang po nandyan. God is faithful. Pero ang pinaka-context niyan, basahin ko lang ilang line para ma-appreciate natin paano naging faithful si God diyan sa Corinthians chapter 1. Some parts lang po. Ano po? Awaiting eagerly the revelation of our Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end, blameless
in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Gusto ko lang ma-imprint ba sa atin, sa mind natin, as you listen, kahit paulit-ulit. Kasi minsan, ang learning daw ay nakukuha sa repetition. So this afternoon, sana maging paulit-ulit mo at least ma-imprint sa mind mo na maiwan ng turong ito sa inyo. God is faithful. Matapat ang Diyos. Also, being mentioned in Psalms 119, forever, O Lord, your word is settled in heaven. Your faithfulness, okay? Isara ko muna yung camera kasi natakpan. Continues throughout all generation. You establish the earth and its stand. Your word settled in heaven. Your faithfulness continues throughout all generation. Ibig sabihin, through generation, through the times of Abraham, ilang generation na hanggang makarating sa atin, but God remained faithful. Sa 1 Thessalonians 5:24, faithful is He who calls you, and He also will bring it to pass. Yung tumawag sa iyo, Kuya Rinante, yung tumawag sa iyo, Kuya Mark, yung tumawag sa iyo, Melanie, He is faithful. Na kung ano man ang mga bagay na pinapakita niya sa inyo, sa atin, He will bring it to pass. Matutupad lahat yon. Hindi aksidente na nag-attend kayo dito. Hindi aksidente na dating hindi kayo member dito, hindi kayo sumasabay dito. Ngayon, halos member na kayo. Halos every session natin, you're present. Because God has called you. At kung ano man po ang mga bagay na pinangako niya, they will come to pass. Because He is faithful. 2 Timothy 2:13, ito pa. Sometimes, di ba, parang nahihiya tayo kay Lord. Bakit? Kasi pasaway tayo eh. Nagkumpisal tayo, mamaya gagawin na naman natin ang mali. Para bang sometimes we admit na, Lord, ako ba talaga para sa iyo? Kasi paulit-ulit lang ako eh. Matigas pa rin ang ulo ko. Sometimes, I'm not saying ikaw yon, but 2 Timothy 2:13 says, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Minsan yung pag pinapre-pray ko yung kalagayan ko, yung spinal cord injury ko, parang minsan pag naisip ko kulang ang faith ko, kino-quote ko yung Acts 3:16. Yung Acts 3:16 kasi, it's by the name of Jesus Christ that that person got healed. And it's by the faith through Jesus Christ. Yung faith through Jesus Christ. Parang nangihiram ako ng faith kay God. Lord, kung kulang ang faith ko, yung faith mo, Jesus, para gumaling ako. O halos yung sinasabi dito sa 2 Timothy, kung kulang man ang ating faith, ito nga faithless kung wala nga faith He remains faithful, for He cannot deny Himself. May sinasabi din sa 1 Peter 4:19, therefore those also who suffer according to the will of God shall entrust their souls to a faithful Creator in doing what is right. Kung hindi ko man ma-expand, ma-explain ng gusto ko ang pinaka-message ng isang verse, ang importante yung mga wordings that God is faithful, written in the Bible, and the Bible is the Word of God. Ano po, minsan kasi ang tao parang masyado nag-iisip like, ang Bible, sulat lang naman yan ng tao, gawa lang naman ng tao yan. Lahat naman ng libro sa buong mundo, sulat din naman ng tao. Wala ka naman makitang book na lumaglag sa langit na pwede mo sabihin, yan ang galing talaga kay God. Sulat ni God yan. Bakit? Nahulog sa langit. Wala namang Bible na gano'n. But you have to understand, our Bible, yung ginagamit natin, yes, sulat nga ng tao, but these not ordinary people. These are holy people. Talaga maka-Diyos na ginamit ng tao, na ginamit ng Diyos para isulat ang salita niya. Ano po? So, we have to trust the Bible. We have to trust His Word. Kaya yung mga versions sa Bible, yung mga paulit-ulit na salita, God is faithful. I hope you'll be convinced after this talk. Trust God. Kung ano man ang promise niya, kung ano man ang mga binigay niyang promises to you, He will fulfill those, for He is faithful. And in 1 John 1:9, yung kanina medyo nabanggit ko, kung paulit-ulit man ang ating pagkakasala, as long as you confess. Confession is different from repentance. Minsan, yung pagkakasala, sorry Lord, nagsinungaling ako. Pero alam mo, bukas, ulitin mo sinungaling na yun. Hindi yung totoong repentance.
So when you confess, you repent. Meron kang desire na wag na ulitin yon. And if you have that kind of intention, truly God will forgive you because He is faithful enough to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. You just have to confess. Huwag kang matakot na para bang paulit-ulit ako. Di ulit-ulit din yung paghingi mo ng kasalanan, ng kapatawaran, as long as you do it from the heart. God will forgive you. Now, minsan kasi inisip natin, how can I know that God will fulfill all His promises? How can I be secured? Paano ba ako makakasiguro na ang Diyos na to ay isang matapat na Diyos na talagang pwede kong asahan, mapagkakatiwalaan, na pwede kong panghawakan na truly walang laglagan, walang iwanan, na talagang nandyan siya, magiging matapat sa akin. Because God has these attributes, mga katangian ng Diyos, proving that He can and He will always be faithful to you, to us, that He is faithful. Number one, God is omniscient. When you say omniscient, He is all-knowing. Why? God siya. Aba, hindi siya God kung hindi niya alam lahat. He knows everything. Alam niya lahat, noon, ngayon, hanggang future. He is omniscient. I mean, how can He be faithful? Paano siya magiging faithful kung kulang ang alam niya? But He knows everything. God is omniscient. Alam niya lahat. And also, pwede talaga tayong umasa, maniwala, God is faithful because He is omnipotent. So when you say omnipotent, all-powerful. Is there anything too hard for me? Sabi ni God. Meron bang mahirap sa akin? Di ba? Meron pagsalita, kung sa tao ay imposible, sa Diyos ay posible. There's no such thing as impossible with God. Everything is possible because He is omnipotent. He is all-powerful. Lahat kaya niya. Siya ang may gawa ng universe eh. And He is omnipresent. He is always there. Alam mo yung parang katabi mo lang, para bang anytime, all the time, everywhere, He is with you. Di ba yun ang promise niya? Sa Hebrew 13:5, di ba? That I will never leave you nor forsake you. I believe sinabi din niya yun sa Deuteronomy 31:6. I will never leave you nor forsake you. God is always with you. Kung ang asawa mo, pamilya mo, anak, iwanan tayo, but God will never leave you. Never. He is omnipresent. How can He be faithful kung wala siya? How can He be faithful if He's not around? So He's always present, omnipresent. And God is truthful. And what do you mean about being truthful? Sa Titus 1:2, sabi doon, in the hope of eternal life, it's God who cannot lie. Kung meron daw ang Diyos na hindi niya kaya, di ba walang imposible sa Kanya? Pero kung meron siyang hindi kaya, hindi niya kayang magsinungaling. Ang tao, minsan bolero eh. Aasa tayo, but at the end, we might be disappointed. That's why we are being advised, we just have to focus our sight to Jesus. Ang nagpasimula at magbubuo, magtatapos ng ating faith. Because this Jesus, this God that we know, can never lie. Tapos sabi din sa 1 Peter 4:19, therefore those also who suffer according to the will of God shall entrust their souls to a faithful, dahan-dahanin ko po faithful Creator in doing what is right. Sometimes we question na, ako, gamitin ko lang sarili ko. Lord, di naman ako ganun kasama. Alas inamin ko, syempre, wala naman sa atin na perfect, lahat tayong makasalanan. Pero parang feeling ko, di naman ako ganun kasama para ako madisgrasya. Sometimes, we ask questions like, but di ba si God na rin sabi, my ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. He knows better. He knows what is right. And He is truthful. He always base it to what is right, to what is true. And
Why can he always be dependable in terms of faithfulness? That God is faithful because He is immutable. Brother Angel, ano ba yung immutable? Nung una kong basa din yan, ko rin agad naintindihan. Pero it is simply, He is an unchanging God. Hindi siya nagbabago. Yung narinig natin, di ba, yung mga salitang, kung gumawa ng miracle noon si God, kaya pa rin niyang gumawa ngayon. Because He never changed. Bakit, Brother Angel, hanggang ngayon, di ka pa rin magaling? Ako. I still praise God. Kasi dati, totally bedridden ako eh. From head to from shoulder to feet, hindi ako nakakagalaw eh. Hindi ko alam kung nasaan ang kamay ko during those time eh. Nakalaglag na pala sa kama, nakikiusap ako sa nurse, pakiakyat ng kamay ko. I experienced those. Pero now, kanina, as nung plinay ni Kuya Mark yung ating praise and worship, hindi ko pa kaya makipagsabayang kumanta. Not because na hindi maganda boses ko. May konting boses din naman. Lahat naman tayo eh. But what I did earlier, habang nagpapatugtog si Kuya Mark, ginagalaw ko yung mga daliri ko, kamay ko. Because there was a time, sabi ko, Lord, mataas ko lang ang kamay ko, masaya na ako. Ngayong maitaas kong ma-praise kita. That I can worship you, that I can raise my hands and worship you. And I will be that so happy. Hindi ko lang siya natataas, oh. Nagagalaw ka pa siya. I believe God is working in my life. Gumagawa pa rin ng himala si God sa buhay ko. Brother Angel, bakit yung iba? Walang pagbabago. But that doesn't mean na ang Diyos ay hindi siya tumutupad sa kanyang mga pangako. Basta ang alam ko lang, si God, maganda ang plano niya sa bawat nagmamahal sa kanya. Kasi sinabi niya po yun sa 1 Corinthians 2:9. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived are the things that God has prepared for those who love Him. Brother Angel, mahal ko naman si God eh. Bakit hindi nangyayari sa akin yung mga bagay na pwede kong tawagin na He is faithful, that is answering my prayers. Remember, you are not God. Ako din, I am not God na kaya kong sagutin yan. But He knows kung anong best para sa'yo. You just have to trust Him. Tsaka may sinasabi sa Ecclesiastes chapter 3, di ba? There's a time for everything under the sun and a season of every activity under heaven. It may not be today, but there will be that day. God will make you really that happy. He will answer your prayer. Because He's an unchangeable God. In 1 John 5:14, sinasabi dyan, this is the confidence which we have before Him, that if we ask anything, connected sa sinasabi ko kanina, according to His will. Lord, bakit? Hindi ba will ni God? Is not His will to heal me? Will niya yon. Pero ang question is, we are not God, na para pangunahan siya, siya magsiset, that's gonna be when. He will do it, but to when, kung kailan mangyayari, that's I do not know. Only God knows. But it is His will. Good things for your life, para sa iyo. Ang na-appreciate ko yung verse na to, kung according sa will ni God ang hiningi natin, yung pangalawang highlighted, yung naka-yellow, we know that we have, yung parang may assurance na lahat ng request natin, ng mga hiningi natin sa Kanya, ipagkakaloob niya sa atin in due time. Tapos sa Lamentation, di ba ito popular na verse po ito? Just give me less than 10 minutes and I'll be done. Lamentation 3:22. The Lord's loving kindness indeed never cease. Dandanin ko, i-feel natin makasama. Again, I'm sharing all this not because I'm really in that kind of level that is matured. No, I'm still trying by God's grace, seeking, growing, because I want to know more God. And as we read this together, the loving kindness indeed never cease.
For His compassion never fail. This backup, that thing called, He is an immutable God. He is an unchanging God. Hindi siya nagbabago. Great is your faithfulness. Para bang, they are new every morning. Parang kada sikat ng araw, kada bagong araw, di ba? Parang new beginning, new hope. By God's grace, eto tayo. Kung hindi tayo nagising kanina, hindi tayo magkita-kita ngayon. So it's only by God's consistency, faithfulness. He's an unchanging God. He's an immutable God. And other things about the faithfulness of God, He empowers us. Nabasa na natin kanina to eh. Now may the God of peace Himself sanctify you entirely. Ma-sanctify tayo. Ibig sabihin, ma-separate tayo. Ano po? Ma-cleanse tayo. Mapatawad tayo. Mahugasan tayo. Sanctify us. And may your spirit and soul and body be preserved complete. And na-sanctify tayo, ma-preserve ba? Huwag na tayong bumalik sa dati. Without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is He who calls you, and He also will bring it to pass. Ibig sabihin, is not by your own doing. Hindi dahil sa masipag ka, magaling ka, marunong ka, sanay ka, biyasa ka, or exposed ka, o palagi ka nag-attend, or marami kang activities spiritual. No. It is because God is faithful, kaya ka nag-grow. It's simply God is faithful, kaya ka nagmamature. It's by His grace, not by your own doings. Simply because He is empowering you, not by whatever you're doing. Hindi dahil sa kung anong nagagawa mo, kundi kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Because He is faithful. At isa pang power ni God, ano po, yung napag-usapan natin kanina. Kasi I believe one of our challenges in that, kasi we are being called saints. Para bang, Brother Romsom, you are saint. Kuya Mark Pinggol, you are saint. Perry, you are saint. We are all saints here. Diba? Parang minsan pwede magtaas ng pilay. Saint, kagagawa ko lang ng kasalanan kanina. Ang hirap ko magbago. Nakakapag-isip pa rin ako ng masama. Nakakapag-judge pa rin ako. Paano ko naging saint? Because God sanctified you already. Jesus died for you. Kinuha na niya mga kasalanan na yun. We accepted Him as Lord and our Savior. You are saved, and somehow you are also saint. If you surrender, if you repent, if you confess your sin to God. Kung nagkasala ka kanina, sabi natin mga alaunan, from 1 o'clock nag-pray ka and you confess your sin, sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and righteous to forgive us our sin. So you're forgiven kung ginawa mo kaninang kasalanan. Halimbawa lang po, alauna, but you confess your sin kay God at pinanghawakan mong He is faithful, ano po, to forgive you and cleanse you from all your righteousness. So kumingi ka ng tawad from 1 o'clock to this very moment, you are a saint because you have been forgiven. Then not do any sins from this point to tomorrow. So up to tomorrow, you are a saint. Because you did not commit any sin. Kasi nag-confess ka eh. That's how faithful is our God is. Kailangan mo lang paniwalaan. Kasi ang hirap mabuhay na alam mong guilty ka palagi. Gumawa na naman ako kasalanan. Tapos to the point na ginagamit na ni God na tool niya na, hindi ka kay God, paulit-ulit ka lang. You just have to trust God that He is faithful to forgive you. Confess mo lang. And if you're forgiven, indeed you are. Kailangan mo lang internalize. Almost there, matatapos na ako. And He limits temptation. One also of that faithfulness na mayroon si God ay itong 1 Corinthians 10:13. Alam natin to. Sometimes, and this afternoon, i-feel nga natin to. Internalize natin to. Kasi minsan may mga pangatwiran tayo na kung ba tayo nagkakasala, tao lang. Ano ba, parang mahina eh. Para bang magkakasala ka talaga hanggat nasa laman ka pa.
You only become perfect if you are already dead and you are already with God. Pero mayroon si God na promise and He's faithful na tutuparin niya yun. Ano bang laman ng 1 Corinthians 10:13? No temptation has overtaken you, but such is common to man. Ibig sabihin, anumang tukso meron tayo ay nangyayari din sa iba. Hindi natin pwedeng sabihin sa kung kanino man, mas grabe sa akin, kakaiba sa akin. Diba? Parang, and God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Walang ibibigay sa iyo na tukso na hindi mo mapagtatagumpayan kasi walang lagpas sa kakayahan mo ang ibibigay niya. Ibig sabihin, alam ni God kung hanggang saan ka. But with the temptation will provide. At ang sinabi pa niya, faithful siya na bigyan kanya ng way to escape also. So that you will be able to endure it. Di ba minsan, I just like to be honest eh. Di ba? I'm still lalaki, I'm still a man na pwede pag napatingin sa babae, when I look at a woman, there's already a temptation. But if you remind yourself, God is with you, God is watching you, para bang pwede mag-resist eh. Kailangan lang mas mataas ang spirit mo kaysa laman mo. So the big question there is, ano ang pinapakain mo everyday o madalas? Ang spirit mo o ang laman mo? Kung madalas ang pinapanood mo, pinapakinggan mo, malalaswa, ay matutuksok ka talaga. Pero kung madalas ang pinapanood mo, pinapakinggan mo ay salita ng Diyos, believe me, ang lakas ng spirit can always resist. I'm just giving you an example. And finally, mga kasama, God is faithful. At bago ko kayo iwanan with a prayer, meron lang po akong share sa inyo. To what you know about God, yung nalaman natin kahit paano, marami pang bagay na dapat malaman. So we don't stop reading, searching, listening, seeking, studying about God to know Him more. Para mas makilala natin si God. But this afternoon, I hope na ipasa ko sa iyo, na itanim ko sa inyo, our God is faithful. And by that, we will have confidence in this life na kahit anong mangyari, hindi tayo pababayaan ni God. To what you know about God is the most important thing you can bring to eternity. Sinasabi ko yon kasi pwede kang kumita ng pera, pwedeng magandang laptop mo, pwedeng magandang bahay mo, pwedeng kabisado mo yung maraming bagay about sa mundong ito. Kaya mo bang dalhin lahat yon sa langit? Lahat yun, wala nang katuturan. Pero kung ano ang pagkakakilala mo kay God, dala-dala mo yan, dala-dala natin yan hanggang sa langit. I-feel nga natin, God is faithful. Tapos pagpunta natin sa langit, kaharap natin siya face to face. Thank you, Lord, for being faithful. Kasi sa faithfulness ni God, kaya natin kayanan natin lahat yun. Faithfulness, grace ni God. When you love someone, you want to spend eternity with Him, right? You love God, kasi base yan sa pagkakilala mo sa Kanya, then we will be with Him for all eternity. So, sino si God sa buhay mo? Sana na itanim ko this afternoon, our God is faithful. So you can rest to Him, resting in His faithfulness. Just surrender everything to Him. Don't strive, wag ka nang lumaban. Just be still. Kasi yung Psalms 46:10, ang nabasa natin kanina, cease striving. Wag ka nang lumaban, wag ka nang magpanic. Parang be at peace. Pero sa ibang translation, doon mas natin siya naaalala. Mas doon siya sikat, popular. Yung Psalms 46:10. Be still. Be still. 3 beses. Be still. Relax. Be still. And know that I am God. Rest in the faithfulness of God. God is faithful. Let us pray. Pray na po tayo. We praise and worship you, Father God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa katuruan.
Una higit lahat, Lord God, salamat Panginoon for this topic. Sa akin, personally, Lord God, need ko po to be reminded, Panginoon, na I don't have to rely on my own understanding. All I have to do is to trust you. And I can trust you more if I know you more. Mas makilala kita, mas magkakaroon po ako ng kapayapaan. And one thing I know, that you are a faithful God, sapagkat alam mo lahat, sapagkat wala pong imposible sa inyo, sapagkat hindi kayo nang iiwan, palagi kayong nandyan. At you are a truthful God. You can never and you will never lie. At palagi mong ipufulfill, Panginoon, lahat ng promises mo. And you are an unchanging God. You are an immutable God. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Paano kayo magbabago, Lord God? You are perfect, Lord God. Wala na pong dapat mabago because you are God. Thank you for that, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming breakout room na patuloy niyo kaming turuan, samahan sa aming po mga sasagutang tanong, and be glorified hanggang, Panginoon, matapos po ang kabuong programa this afternoon. Bless mo pang bawat isa, tulungan mo pang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kasama, ito po yung discussion question. Kuya Mark, kung paki-screenshot na lang po para ma-share mamaya. Thank you po. God bless everyone. Thank you, Sir Angel. Yeah, picture muna tayo. Thank you, Bro Angel. Praise God. And so, picture po muna tayo si Brother Patrick. Ba't nakataas yung kamay mo? May question ka ba? Brother Patrick? Okay, so baka may napindot lang siya. Napindot lang. Alright, so before we go to the breakout rooms, picture po muna tayo bago tayo mag-breakout. So, you can open your camera dun sa mga pwedeng mag-open. Dun sa mga hindi po, okay lang naman. Alam po namin na may mga problem minsan yung ating mga camera and then our own reasons as well. So, we highly respect them. Alright, so 1, 2, 3. One more. 1, 2. Alright, praise God. So, Brother Perry, you wanna share a little bit? Sige, thank you. Okay, sige. Yung regarding kanina kung gaano ka-powerful, all-knowing, omnipresent, omnipotent si God. Yung tinake ko na rin kanina sa chatroom, survivor ko ng 3 suicide attempts. Yung hold up sa akin ng marami. May baril, may balisong. Since high school, na-hold up na ako eh. So, nandito pa rin ako. Tapos near-death car accidents dati pa, since college hanggang sa may trabaho. Ganun din. Dito pa ako. Hold up nung may trabaho na, ganyan pa, dito pa ako. So, amen. To God be all the glory. Yun ang gusto ko i-share sa inyo na talagang wala masasabi nito. Siya lang talaga makapagsabi. Sabi nga ng marami nung sa CCF nun sa St. Francis Square pa. Sabi nga sa akin, may mission ka pa. Hindi pa tapos ang mission mo. May pinagagawa pa sa Lord. Antayin mo lang. Kung tiwala ka nang kumapit ka lang, kapit-tuko ka. Sabi nga, kapit-tuko ka lang. May pagagawa pa sa Lord. Huwag kang mag-alala. Stay faithful. Trust in the Lord with all your heart and not only on understanding. In always acknowledge Him. He will lead your path straight. Kaya kaya gumaganda ko umiyak ka kanina. Anyway, so yun nga, trust in the Lord with all your heart. And not only understanding. In all your ways acknowledge Him. He will direct your paths, or He will make your paths straight. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Brother Lance. Praise God. Brother Lance? Praise God. Yes, Bro Angel. Okay lang ha. Susugan ko lang, mabilis lang po ito. Sure. Yes. Si Kuya Perry. Kuya Perry, medyo nabuba ko ng konti doon na parang you wait for the Lord. Kasi ang challenge sa faith natin is yung waiting period. Marami tayong ganun. Pero i-quote ko lang yung Psalms 27 verse 13. I remain confident of this, that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord.
Be strong, take heart, and wait for the Lord. Yun lang po. Amen. No Praise worries, God. no worries. Thank you, thank you. Thank you everyone. So, before tayo magano, sige, share ko na rin lang na let's remind ourselves na who is our, yung position natin with the Lord and as a servant. Diba? As we accepted, lahat tayo, we accepted Jesus as our Lord and Savior. So we surrender our life to Him. Diba? Let's remind ourselves every day that we surrender everything to Him na servant, diba? As a servant, we don't have rights. We don't have, basta we want to follow and obey lang our master. So, it's a great opportunity na may mga ganito tayo. Nandito tayo, kahit may mga kapansanan tayo, we still have something left to offer to God to bring glory to Him, to do His will. And, alam mo yun, it's an opportunity na ma-share siya. Diba? Habang nandito pa tayo. And whatever God has planned us, let's always ask and wisdom from Him. Na sana Lord, natutupad ko yung pinag-prepare mo sa akin for a couple of years for today. Na magawa ko yung will mo today. Not help me always to die in myself. Kasi this life is all about you, Lord. Not all about me anymore. So, thank you for your faithfulness. Kahit hindi ako faithful, Amen. katulad ng sabi ni Brother Angel. But knowing, di ba, na our position, sabi nga ni Brother Angel, in Him is give us peace, di ba, give us joy every day na, oh, Lord, yung pa kinukuha, may mission pa ako today. So I'll do it with my everything that I got today. Di ba? Kaya nga lagi nating sinishare sa inyo na whatever you have today, it's enough to do the will of God for you today. Kaya wala ka nang hahanapin pa, wala ka nang mahihiling pa. 'Di ba? Kaya nga when we are asked, talagang we cannot complain kasi andito pa tayo. Ang PWD kala mo 3 years na. Oh, 'di ba? So Amen. God is good all the time. Kaya alam mo 'yun. He has great plans. Kaya excited ako doon and excited tayong lahat for His great plans for us. Lalo na yung eternity natin. So, ayun. So, kita-kits tayo doon. Alright? So, enjoy your breakout, everyone. Open ko na yung breakout rooms. So, praise and glory to God. Don't forget to pray for each other, ha? Okay, enjoy. God bless. Hold on. How do you do the breakout? Oh, there's a pop that will appear in your screen Yes. and then you can join. A what? A what? Just click join. Brother- There's a message that will pop up in your screen. With my screen. Yes. Yeah. Okay. So I'll open Brother now. Lance, pa-join ako kay Kuya Johanna. Ikaw okay lang Yeah. po. Thank you. Thank you. All right. So you can just press it and then you will automatically join the breakout rooms.